ka-scientist, magandang araw sa inyo lahat. Ito na po, ang ating video ngayon ay tungkol po sa pagpapalit ng gear oil. Ito po, tandaan nyo lang po yung area na to. Dito po yung drain sa baba. May marking siya dyan, pero halos hindi mo makita. Ang tinakbo na ng langis gear oil, last change ko dyan, umabot na siya ng 10,000 km. So ngayon, papalitan na natin siya. Saka i-check na rin kung nahaluan ba siya ng tubig. Yan ang kagandahan kapag ikaw mismo nag-change ng mga regular maintenance ng iyong scooter. Makikita mo na rin kung ano nangyayari sa loob, sa internal parts ng gear. Kagaya nito. Dahil madalas po tayong napapalaban sa baha. Kaya ilang baha na rin na nasagupa dito, kaya sinilip ko na rin at sinabay na ang pagpapalit. Okay naman mga ka-scientist, nakita ko na malinis pa yung gear oil, clear pa, sabihin na running good ang buong block o set ng gear natin sa likod. Mga ka-scientist, hintayin nyo lang na fully drain yung lumang gear oil at set na. Pwede na natin siyang palitan ng bagong gear oil. Mga ka-scientist, ito ang gamit kong gear oil, Sea Oil. 1 litro yan at kaya niyang tapatan ng mga branded ng mga gear oil na nabibili sa market. Ito yung panukat ko. Isa ring klaseng gear oil to, pero lalagyan na lang to mga ka-scientist. Pupunuin ko siya para mas madali tayo maglagay sa gear oil, kasi yung part nung paglalagyan mga ka-scientist ng keyway icon is masyadong maliit yung butas. Kaya yung luma ko dating unang ginamit na gear oil, siya na ngayon yung panukat ko at siya na rin yung panglagay sa gear oil. Okay. Mga ka-scientist, ready na. Wala nang tumutulo. Nilinis ko lang yung top lid nung bolt para walang nakatakip na buhangin at silyado ulit ito. Hand tight lang mga ka-scientist, huwag nyo masyadong puwersahin ng paghigpit para hindi naman ma-lost thread. Ganyan lang mga ka-scientist at okay na. Ang lagayan naman mga ka-scientist is nasa taas lang. Yan, konti lang ang diferensya ng nila, mga 1 to 2 inches lang ang distansya ng dalawa, nung drain at nung top lid. At ito, panoorin nyo kung paano ko lalagyan. Ang diskarte ko rito mga ka-scientist, may nozzle. Medyo nabawasan ko pa nga, naiksiyan ko pa nga yung dulo nung dapat nito hindi masyadong maiksi. Nilagyan ko ng kalso yung center stand sa bandang dito sa may tapakan ng center stand, para magkaroon ng degree o angle para mas madaling ilagay yung oil natin. Papansin nyo, maliit lang talaga yung butas niyan. Ang diskarte ko mga ka-scientist, pinipiga-piga ko. Puno yan ka-scientist, 100 ml ang laman yan. Pero pinuno ko para maging 110. Kasi ang kailangan sa manual is at least 110 ml ang ilagay natin sa gear. Kaya ang ginawa ko na lang, pinuno ko na lang, sinagad ko. Ayan. Wala lang sound dyan.
Pero pinipiga ko yan, may tunog. Ang sign, pag wala na laman yung container na yun, sumisipol na yun. Tiyaga lang mga ka-scientist. Ka-scientist, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share para sa mas bago at updated na videos about sa ating Kiwi icon. Maraming salamat mga ka-scientist. Yan, okay na mga ka-scientist. Binabalik ko na yung nut. Again, hand tight lang mga ka-scientist para hindi natin ma-lost thread yung ating takip. Maraming po salamat. Sana po nakatulong ng malaki ito pong video na to pagdating po sa pag-maintain o pag-aalaga ng ating Kiwi icon. Maraming po salamat again mga ka-scientist. God bless everyone.